Sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, inihayag ng nagpakilalang dating aide umano ng bise na kabilang sa mga nagpondo sa 2022 campaign niya ang isang opisyal ng Pharmally at ang isang kaibigan daw ni dating Pangulong Duterte. Mas mabilis din daw kaysa sa 11 araw na na-dispose ang 125 million pesos na confidential funds. May report si Jonathan Andat. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the 2022 Naluha ang nagpakilalang dating aide ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga habang binabasa ang supplemental affidavit na nagsasaad ng kanyang kaugnayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa anak na si Sara noong Davao Mayor pa ang bise. Her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaint against me. Isa sa patunay raw dito ang video ng pagkikita nila noong Davao City Mayor pa lang si Duterte. Ayan, Sir Ram, sino yon? Si BP Sara. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? Ako po, Your Honor. Ako po, Madam Chair. Nagpakita rin si Madriaga ng screenshot ng video conference nila kay Duterte nang i-anunsyo nitong hindi natatakbong presidente noong 2022. Tinulungan daw niya ang bise noong kampanya at nang manalo bilang vice-presidente. Sabi pa ni Madriaga sa kanyang affidavit, inutusan siyang bumuo ng grupong mag-oorganisa at magsusuporta sa 2022 campaign ni Duterte ang Inday Sara is my president o ISIP. Sinabihan daw siya ni dating Pangulong Duterte na ang magbibigay pondo rito ay ang mga kaibigan na taga-suporta niya. Isa riyan si Lin Wei Song, isang opisyal ng Pharmally Pharmaceuticals na naging kontrobersyal dahil sa bilyong-bilyong pisong government contracts na nakuha nito noong COVID-19 pandemic. Sa utos si dating Pangulong Duterte, personal daw na kinuha ni Madriaga ang 175 million pesos mula kay Lin sa basement ng isang hotel sa Quezon City. Nagbigay rin daw ng kontribusyon si Michael Yang, ang dating presidential advisor ng dating Pangulo. Lin Wei Xiong was present when I received the said amount together with two other individuals. He then asked me where will the money be used. I informed him that this will be used to fund election of Sara, to which he replied, good, good. I also remember that Michael Yang also provided financial support to EC Pilipinas. Ikinuwento rin niya kung paanong inutusan siya ng bise na maghatid ng pera sa iba't ibang individual. In the morning of December 20, 2022, Sara called me and she said, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa Night Street, at sa Ombudsman. 4 large dark bags were unloaded from the vehicles. 3 large dark bags and 1 lighter colored and relatively smaller bag. Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. Hindi lang daw ang bise ang nag-utos sa kanyang mag-deliver ng pera, kundi pati ang kanyang ama. Previously and upon direct instruction sa PRD, Sara, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Tony Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. Ani Madriaga, galing ito sa confidential funds. Taliwas sa mga naiulat noon, hindi raw 11 araw na gastos ang 125 million pesos na confidential funds ng bise. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Noong nakaupo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ginamit daw si Madriaga sa paglilipat ng milyong-milyong pisong pera bilang dummy sa bank accounts. These were opened by people close to PRRD who informed me that money will be transferred to these accounts for intelligence operation and for laundering. Inutusan pa raw siya ng dating Pangulo na mag-pick up ng milyong-milyong pera. I distinctly remember that PRRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million from a bank inside the mall in Lubao, Pampanga, which were all delivered to Malacanang. Napag-usapan din daw nila ng dating Pangulo at ng ilang retired general ang pagpapatalsik kay Pangulong Marcos pagsapit ng 2025. In the event that BBM will not voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of overthrowing BBM will be considered, which include assassination. Pinapirma si Madriaga ng bank secrecy waiver para masiyasat ang kanyang bank accounts. Sabi naman ng abogado ng bise, pinatunayan lang ni Madriaga ang sinabi nilang ito ang weakest link sa impeachment case.
Hindi raw nasagot ni Madriaga ang mga ebidensyang ipinresenta ng bise sa reklamong perjury laban sa kanya. Wala rin daw umanong kaugnayan sa kaso ang mga ebidensyang inilatag ni Madriaga. Hindi rin daw maberipika ang mga aligasyon ni Madriaga na inutusan siyang mag-deliver ng pera, pati ang sinabi nitong inutusan siya sa tawag gamit ang prepaid phones. Lalo nan daw na diin ang supplemental affidavit ni Madriaga na di kapani-paniwala at di lohikal ang kanyang mga aligasyon. Bakit daw ipagkakatiwala ng dating Pangulo at Bise ang mga sensitibong usaping panseguridad sa isang taong nasa labas umano ng military police chain of command? Hindi sumipot ang Bise sa pagdinig pero humarap ang dati niyang tagapagsalita na si Attorney Michael Powa na dumalo raw bilang dating opisyal ng DepEd at hindi bilang abogado ng Bise. Sabi noon ni Powa sa mga dating pagdinig, may natanggap siyang pera mula sa Bise pero git ni Powa, hindi galing sa anomalya ang mga natanggap niyang cash envelope kundi reimbursements. I had to really categorically say that these were reimbursements for personal expenses that I personally shelled out. Jonathan Andal, GMA News.